Hello guys! Mami, saan tayo, Mami? Saan tayo, Mami? QP barbecue party. Saan? Hindi ako salita. Barbecue party? Yes. May barbecue party yung union nila, Mami, sa school. Kasi education assistant si Mami. So, halika. Mag-ikot-ikot tayo. Hello, Maray! Hi! Oh, you're making bubbles? Wait, what? Say hi muna! Hi. Do you want me to carry your bag? Nope. Daming tao, oh. Daming tao. Hi guys, welcome to my channel. So ngayon nandito ako sa kotse para makapag-vlog tayo habang si Mami at yung mga bata is nandun pa rin sa barbecue party. Si Mami nakikipag-usap sa mga kaibigan namin, mga kasama niya sa trabaho, and then yung mga bata naman is nakikipaglaro sa mga anak ng mga kaibigan namin. So, habang nagpapalipas tayo ng oras guys, ba't di natin pag-usapan kung worth it pa ba na tumira dito sa Vancouver? Kasi real talk guys, mataas ang rent dito sa Vancouver. Mahal ang mga pagkain. Mahal halos lahat. So, kung bibigyan kayo ng chance, honest take, is Vancouver actually worth the cost of living here? Tara, pag-usapan natin. So simulan natin sa reality check guys. Sa Vancouver, ano ba yung mga bagay dito na nakapagpapataas ng cost of living? Umpisahan na natin sa rent. Napakamahal ng rent dito sa Vancouver. Yung 1-bedroom apartment is nasa 2,000 pataas na. Kung magre-rent ka ng 2-bedroom apartment, nasa around 2,500 dyan. And then kapag 3-bedroom apartment nang i-rent nyo, 3,000 agad dyan. So sa rent pa lang, parang ubos na yung 1 month's budget po, di ba? Tapos, pagdating sa mga grocery, honest take guys, ang 100 per week, like for us in a family of 4, wala nang napupuntahan yun. Hindi ko lang alam kung sa isang tao na single living dito sa Vancouver, kung mapagkakasya pa ba niya yung $100 per week na expenses pagdating sa grocery. Pero sa amin, like for example, we are a family of 4. Si Mami, ako at yung dalawang chikiting. Masasabi ko na maswerte at todo tipid na kami kapag napapagkasya ko yung 2,000 per month sa budget namin. Most of the time, lumalampas siya ng 2,000 per month. Pero kapag napapaabot namin ng 2,000 yon, masaya na ako kasi ako nagbabudget sa bahay namin eh. And then kung may mga extra leisures ka pa, like for example, mahilig kang magkape araw-araw, $1 to $2 agad yung isang kape. Pag medyo sa mga Starbucks type na kape, yung medyo mamahalin, nasa $5 to $7 yan. Kung mahilig kang kumain sa fast food, pinakamahina yung $15 to $20. Ngayon kung mahilig kayong kumain sa mga restaurant, pinakamahina yung $70 in a family of 4. Kasi kami pag kumakain kami sa restaurant, almost $70 and above yung gastos namin eh. So yung mga bagay na yan, kapag nagkapatong-patong, marirealize mo na talagang napakataas ng cost of living dito sa Vancouver. And then, hindi pa natin sinasali dyan yung kung bibili ka ng bahay. Kung may plan mo kang bumili ng bahay dito sa Vancouver, good luck kasi sobrang taas ng mga presyo ng mga bahay dito sa Vancouver. Whether it be apartment, whether it be townhouse, or kung single family home na yan. Kung mga single family homes na yan, naglalaro na yan sa 1 million and above eh. Honestly guys, ito yung mga reason kung bakit maraming mga tao ang nagsasabi na hindi na worth it na tumira dito sa Vancouver. Kahit na may magandang income ka, nauubos agad. So yes, expensive talaga ang Vancouver. No sugarcoating. Pero ito naman yung kabilang side of the argument kung nakatira kayo sa Vancouver. When you live in Vancouver guys, hindi lang city ang binabayaran mo. Binabayaran mo rin yung lifestyle. Like imagine, after work, pwede kang pumunta sa beach. Napakalapit lang ng beach. Like for me, kapag lunch break,
naglalakad ako around Falls Creek sa Vancouver sa Science World. So, dito pa lang, nare-relax na ako. Hindi lang ako naka-stuck sa office buong maghapon. Kung gusto mo naman ng mga trails sa mga forest, sa mga hiking, malalapit ang mga forest dito, malalapit yung mga hiking dito, pwede kang pumunta ron. Or kung gusto mong pumunta sa mga beach, pag nasa Vancouver ka, napakalapit lang ng beach guys. Pwede kang pumunta doon. Habang lunch break mo, pwede kang pumunta ron. Or pagkatapos ng trabaho mo, pwede kang magpalipas ng oras doon, especially kapag summer, kasi mahaba-haba yung daylight kapag summer. So, pag nasa beach ka na around 5 o'clock, hanggang 8 o'clock, hanggang 9 o'clock, pwede kang tumambay doon habang pinapanood mo na lumubog yung araw. Tapos, maganda rin ang quality of life dito sa Vancouver guys. Like, malinis ang paligid. Nakita nyo naman, walang pollution dito, napakalinis ng hangin. Organize sa mga systems. Pagdating sa transportation, organize. Pagdating sa mga basurahan, organize. Pagdating sa halos lahat ng bagay dito sa Vancouver, organized. So ang pagtira dito sa Vancouver guys, parang may peace of mind ka na hindi mo basta-basta makikita sa ibang mga cities. So dito pumapasok ang tanong, maybe it's not all about the money. So let's break it down guys. Ano yung mga pros and cons ng pagtira dito sa Vancouver? Doon muna tayo sa mga pros. Ang unang reason kung ba't titira ka sa Vancouver is sobrang ganda ng nature. May mga bundok, may mga forest, may mga beaches. Tapos balance ang lifestyle. Dito natin masasabi na mayroon tayong work-life balance. And then number 3 reason is safe and clean ang environment. Tapos, marami pang opportunity dito guys because apart from Toronto, ang Vancouver ang isa sa masasabi nating cities dito sa Canada kung saan napakaraming opportunities of work. Tapos, lipat naman tayo sa mga cons. Ano yung mga cons o mga negative aspect ng pagtira sa Vancouver? Siyempre, nandiyan ang obvious, mataas ang cost of living. And then, number 2, housing crisis. Kasi, bukod sa mataas ang cost of living, like mahalang bilihin, mahalang gasolina, lahat whatever, may housing crisis din. Dahil sobrang mamahal ng mga bahay dito, ng mga townhouses dito, ng mga apartment. And then, ang isa pang reason is ang weather kapag hindi summer. Kasi alam naman natin na ang Vancouver guys, mas kilala sa tawag na Raincouver. So, mas madalas ang ulan dito kapag hindi summertime. And then, ang pinaka-last reason is pag pinagsama-sama mo yung mga cons is ang actual reality. Mahirap mag-ipon dito sa Vancouver kung hindi mataas ang income mo. So, ang tanong ngayon is, ano ang mas mahalaga sa'yo? For me guys, depende talaga sa situation mo. Kung ang priority mo is mag-ipon ng mabilis, bumili agad ng property, maybe hindi ideal ang Vancouver sa'yo. Pero kung ang gusto mo is quality of life, balance, peaceful environment, then yes, worth it sa'yo ang tumira sa Vancouver. Kasi hindi lahat ng value nasusukat sa pera. Minsan, yung peace of mind, minsan yun talaga ang mas mahalaga. So, is Vancouver really worth the cost of living guys? My answer, it depends on what you value in life. Kung pera lang, baka hindi para sa'yo ang Vancouver. Pero kung lifestyle at experience, maybe yes, para sa iyo ang Vancouver. Ikaw, ano sa tingin mo? Worth it Vancouver? Comment down below guys para makita natin kung ano yung opinion nyo. Kung worth it Vancouver o hindi worth it. So, there you go guys. I hope kahit paano nag-enjoy kayo sa video na pinresent ko ngayon. And if you don't mind guys, please don't forget to subscribe to our channel. Click the notification bell. Like this video. And don't forget to hype this channel guys kasi nakakatulong yan para i-promote ni YouTube ang video natin. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye! Kain tayo! We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild, never you sleep, have fun. never stop. How about you, man? As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild.